Ito po ay Season 2 solo leveling manga version, dahil sa hindi pa po animated ang Season 2 at marami po ang nagre-request sa inyo nito, ito na po. Sa gitna ng kagubatan, ang isang malaking violet na portal ay nagbubukas. Mula dito ay merong lumabas. Ito pala ang ating bida na si Sung Jinwoo. Sa apartment nila Jinwoo, si Jinwoo ay kakagising lang at naglalaway pa nang biglang may tumatawag sa cellphone niya. Si Jinwoo ay bumangon na at sinagot ang tawag. "Hello," sabi ni Jinwoo na kakagising pa lang. "Seryoso ka ba? Nasa kama ka pa din ba?" sabi ni Gina. "Oo, medyo pagod ako," sabi ni Jinwoo. "May idea ka ba kung anong oras na ngayon?" sabi ni Gina. "Anong oras na ba?" sabi ni Jinwoo habang nagkakamit ng ulo. "2:00 na," sabi ni Gina. "Ano, may parent-teacher conference kami ngayon, nakalimutan mo na ba?" "Anong oras ba yon?" sabi ni Jinwoo na natataranta. 5:00 ng hapon, sabi naman ni Gina. Si Jinwoo ay nagmamadali na tumakbo papuntang pinto. "Huwag kang mag-alala, hindi ako malilate," sabi ni Jinwoo. "Alam kong maaasahan ka talaga. Tumawag ka na lang ulit kapag nasa school ka na," sabi ni Gina. Si Jinwoo ay tapos na maligo. "Haharap ako sa homeroom teacher ni Gina. Kailangan maging formal pananamit ko," sabi ni Jinwoo. "Customer 280 please," sabi ng babae. Si Jinwoo naman ay tumayo at pumunta na sa babae. "Ano pong maitutulong ko sa inyo sir?" sabi ng babae. "Gusto ko maglabas ng debit card at gusto ko din i-update ang bank account ko," sabi ni Jinwoo. "Okay, sige po sir." Nang laki naman ang mata ng babae sa nakita. 1.4 billion. "Napakabata pa niya para magkaroon ng ganito," sabi ng babae. "Pwede ba malaman sir kung anong trabaho niyo?" "Isa akong hunter. Narinig ko malaki ang perang na nagagawa ng mga hunter. Siguro isa siya sa mga high-rank na hunter." Ang babae naman ay biglang nag-offer sa kanya ng kung ano-ano. Ngunit mabilis naman tinanggihan ito ni Jinwoo. Si Jinwoo ay nasa school na. "Seryoso? Sino ka at anong ginawa mo sa totoong kapatid ko?" sabi ni Gina. "Bakit mukha ba akong weirdo?" "Wala akong ideya, may ganyan palang kab-iles magbago na tao. Mamimit ko homeroom teacher mo. Ano gusto mo? Mag-shorts at tsinelas lang ako." Ang mga tao naman ay nakatitig kay Jinwoo na parang siya ay isang artista. Habang naglalakad sila maririnig sa paligid ang mga papuri nila kay Jinwoo dahil sa artistahing itsura nito. "Wow, sikat ka na," sabi naman ni Gina. "Naisip ko, di ba wala ka pang girlfriend? Kung ganun, anong ginawa mo? Bakit hindi ka na umuwi kagabi? Gusto mo bang ipakilala kita sa mga cute na babae dito?" Kinurot niya naman si Gina dahil nagiging makulit na ito. Sila ay nasa parent-teacher conference room na at pumasok na si Jinwoo. "Ikaw siguro ang kapatid ni Gina," sabi ng teacher. "Nice to meet you. Ako ang homeroom teacher ni Gina." "Hindi ko alam, ang gwapo pala ng kapatid ni Gina," sabi ng teacher. "Graduate ako sa school na ito pero ngayon ko lang nakita ang teacher na ito," sabi naman ni Jinwoo sa isip niya. "Maupo ka," sabi naman ng teacher. Si Gina ay merong magandang grado at magandang ugali kaya wala naman dapat ipag-alala sa kanya. Isa siyang magandang modelo para sa kanyang mga kaeskwela. "Hindi rin ako nag-aalala sa future niya," sabi ng teacher. "Alam mo namang balak ni Gina pumasok sa medical school, hindi ba?" "Opo, alam ko," sabi ni Jinwoo. Si Gina ay napakahusay na studyante kaya naman wag mo sana siya bigyan ng ika-pre-pressure niya. "Naiintindihan ko," sabi ni Jinwoo. "Narinig ko isa kang hunter," sabi ng teacher. "Hindi naman sa gusto ko mangyari ito. Pero papayagan mo ba si Gina maging hunter kung sakaling ma-reawaken siya?" Sinabi naman ng seryoso ito ni Jinwoo na hindi. "Mabuti naman kung ganon. Ang rason kung bakit ko natanong yon, dahil may isa kaming studyante na hindi na pumapasok dahil na-reawaken ito at ginugusto na lang maging hunter. Kung magpapatuloy ang hindi niya pagpasok, gagawa na ang eskwelahan ng paraan. Hindi ba mas maganda kung graduate muna siya bago siya maging hunter?" "Wala akong alam sa pagiging hunter kaya pagpasensyahan mo na ako sa pagtanong ng mga ganitong katanungan," sabi ng guro. "Anong rank ng tinutukoy niyong tao?" "Ang narinig ko, siya ay nasa pinakamababang rank," sabi ng guro. "Kung ganun i-rank, hindi magtatagal baka mapaslang siya," sabi sa isip ni Jinwoo. "Kung hindi nakakaabala, pwede ba ako humingi ng pabor sa'yo?" sabi ng guro. Siya kasi ay kaibigan ni Gina. Kaya naman pwede bang kumbinsihin mo siya na tapusin muna ang pag-aaral? Medyo nagulat naman si Jinwoo malaman na kaibigan pala ito ni Gina.
Ngunit mas nagulat na naman siya nang sabihin ng guro ang pangalan pala ng tinutukoy ay si Han Song-yi. Sa isa namang gusali ay palabas si Song-yi. Si Jinwoo naman ay naghihintay sa labas. Ang liit ng mundo, hindi ba? Sinabi ko na nga ba ikaw ang tinutukoy, sabi ni Jinwoo. Anong ginagawa mo dito, mister, sabi naman ni Song-yi na medyo gulat. Ano bang nangyayari? Ikaw ba ang taong gusto ay pausap ng teacher ko? Kaibigan mo ba ang babaeng ito, sabi ni Jinwoo. Oo, magkaibigan kami ni Gina. Bumisita ako sa iyo noong na-hospital ka, sabi ni Song-yi. Ngunit hindi niya naman daw ito nakita, sabi niya sa isip niya. Siguro kilalang kilala mo ang homeroom teacher namin kaya ka pumunta mismo dito, sabi ni Song-yi. Hindi naman sa ganon, sabi ni Jinwoo. Hindi ko alam kung ano ang sinabi niya tungkol sa akin pero wala na akong balak magpatuloy pa ng pag-aaral. At wala rin akong balak isuko ang pagiging hunter. Pinaliwanag naman ni Jinwoo na hindi madali ang buhay ng pagiging E-rank hunter. Dahil sa maliit ang kita, napakamahal din ang mga equipment, at dahil sa madali nasesire ang mga equipment ng kaya bilhin ng isang tulad niya, hindi magtatagal maghihirap siya dahil dito. Gusto mo ba maging hunter ng walang sandata? Huwag mong sabihin gusto mo na agad maging hunter dahil kumikita ka sa ngayon ng malaking pera dahil kasama ka sa mga raids na sinasagawa namin. Kung andito ka para pangaralan ako, kalimutan mo na yon. E-rank ka lang din naman katulad ko. Talagang makulit siya. Sa bagay, ganito din naman ako noon, sabi ni Jinwoo sa isip niya. Huwag ka mag-alala, hindi kita kokumbinsihin para mag-quit sa pagiging hunter. Kung ganun, bakit ka andito, sabi ni Song-yi. Mahirap paniwalaan kung ikwekwento ko lang, kaya naman ipapakita ko sa'yo kung gaano kasaklap ang realidad na gusto mo tahakin, sabi ni Jinwoo kay Song-yi sa isipan niya. Tutulungan kita maging magaling na hunter, sabi niya naman. Lumipat na ang eksena sa airport. Kakaiba ang simoy ng hangin dito, sabi ng lalaki. Hindi ko inaasahang mas mapapaaga ang pagpunta ko dito sa South Korea, sabi ni Hwang Dong-so. Welcome sir, sabi ng lalaki sa gilid. Natutuwa naman makita ni Dong-so ang lalaking nag-welcome sa kanya. Ito pala ay walang iba kundi si Woo Jin-chul. Ikaw pa rin ba ang kanang kamay ni Chairman Go? Kung ako sayo, gagawa ako ng paraan para pabagsakin ang matandang yun at kukunin ang lahat, sabi ni Dong-so. Hindi naman nagpapakita ng takot o pagkainis si Jin-chul, at tinanong kung gaano katagal ni Dong-so manatili sa South Korea. Sinabi naman ni Dong-so na hindi siya magtatagal dahil may importante at mabilisang gagawin lang siya sa bansa. Iniwan mo ang sarili mong bansa at sumapi sa Amerika. Sa tingin ko si Hunter Song Jinwoo at Hunter Yoo Jinho ang pakay mo dito sa bansa, sabi ni Jin-chul. Kung alam mo na kung bakit ako andito, bakit mo pa tinanong? Gusto mo bang subukang pigilan ako? Sabi ni Dong-so na may halong pananakot kay Jin-chul. Ginagawa ko lang ang trabaho ko sir, sabi naman ni Jin-chul. Dahil sa ginawa ni Dong-so na pananakot, ang mga tao naman sa paligid nila ay nakaramdam ng takot at panghihina nang hindi nila alam ang dahilan. Sinabi ni Dong-so na gusto niya ang pinapakita ni Jin-chul. Sinabi naman ni Dong-so na iwan niya na si Chairman Go at niyaya ito sa Scavengers Guild dahil dito mas malaki ang benepisyong matatanggap niya, sabi ni Dong-so kay Jin-chul. Sa isipan naman ni Jin-chul, ay ang kaharap niya ay ang kilalang S-rank. At dahil sa kapatid siya ng nakakatandang si Hwang Dong-so, hindi nila magawang imbestigahan ang masamang ginagawa ng kanyang nakakatandang kapatid. Talagang pareho sila ng dugong dumadaloy sa katawan nila, na mga mamamatay tao at mga walang kwenta, dagdag pa ni Jin-chul. Sa isang parang ghost town ay mayroong isang gate. Si Jinwoo naman ay Win Elcom ng lalaki. Parang kanina lang Mr. An, sabi naman ni Jinwoo. Ito pala ay sina Mr. An na manager ng White Tigers 2nd Division, at si Ki-chul na deputy manager ng parehong division. Nag-hello naman si Song-yi sa mga ito. Ngunit natatandaan niya ang mga lalaking ito na sumalpat noon sa isa nilang mga raids. Tumingin naman siya sa babae at minaliit ito dahil siya ay isang E-rank lang. Ngunit naisip niyang E-rank lang din naman si Jinwoo kaya sinabi niya sa isip niya na huwag muna manghusga. Sinabi ni Mr. An na hindi niya inaasahan na tatawag si Jinwoo sa kanya at hihingi ng pabor para sumali sa isa nilang mga training ground. Inisip naman ni Mr. An na interesado si Jinwoo sumali sa guild nila. Kaya naman balak ni Mr. An na magpasikat kay Jinwoo. Sinabi niya din na wala nang gaanong tao sa lugar dahil sa laging maraming gates ang sumusulpot dito. Sinabi naman ni Mr. An na wala na silang dapat isipin dahil sinabi niya na ang tungkol sa pagsali nilang dalawang E-rank sa gagawing raid. 9 PM na tama na ang daldalan.
Dahil hindi naman ito piknak sabi ng lalaki na mukhang malakas. Tinanong ni Jinwoo kung sino ang lalaki. Siya ay isang A-rank at bago lang siya sa guild. Mukhang nainis siya noong malaman na may dalawang E-rank na sasali. Kung ganun A-rank siya. Ang pangalan niya ay Kim Chul at sa nakikita mo isa siyang tank sabi ni Mr. An. Ang strike squad binubuo ng isang A-rank, 7 B-ranks at 4 na C-ranks. Mukhang sobra-sobra ang lakas nila para sa C-rank gate, pero sila ay baguhan pa rin sabi ni Mr. An. Masyadong pa ring sobra ang strike team na ito mukhang walang matututunan si Song Yi dito sa ganitong sitwasyon sabi naman ni Jinwoo. Lalaki lang ulo niya kung sakaling makita niyang madali matatapos ang raid sabi ni Jinwoo. Kailan tayo papasok sabi naman ni Song Yi na sabik na sabik. Mr. Song mas lalong magiging madali ang raid na ito kung makikialam ka, kaya naman sana sa gilid ka na lang manood sabi ni Kechul. Si Song Yi ay sabik nang pumasok at minamadali na si Jinwoo. Napalunok naman ang dalaga sa kaba dahil ito ang kanyang unang dungeon na mapapasok. Si Song Yi ay nakapasok na. Sumunod naman si Jinwoo ngunit hindi pa siya lubusang nakapasok nakaramdam na siya ng masama. Ano ang pakiramdam na ito sabi ni Mr. An. Ang dalawa ay nababalutan na ng takot sa nakikita nila. Dahil ang C-rank gate ay bigla na lamang naging pula at naglalabas ng matinding enerhiya. Nagawa naman ni Jinwoo masabihan sila Mr. An na tawagan ang main strike squad nila. Ngunit bigla na lang din ito hinigop ng gate. Ang pagtawag sa main strike squad ay hindi sapat, kailangan ko na tawagan ang presidente. Nagulat naman si President Baek Yuno sa sinabi sa kanya. Kung totoo yan, ang ibig sabihin, ako dapat ang mismong pumunta dyan sabi ni Yuno na isang guildmaster ng White Tiger.